Nagbigay na po ako ng challenge sa ating MRT3 at sa iba na rin nating mga light rail, no, LRT1, LRT2, na pag-aralan na pong mabuti ang pag-extend ng hours. No? So, kasi may ano ho yan may kailangan po kasing i-maintain no, ng, during the hours na hindi nag-ooperate ang ating mga light rail systems, so MRT3, LRT1, LRT2. Kasi ayaw naman nating mangyari yung nasisiraan tayo ng tren. No? Tulad ng dati. In fact, nung isang araw nga po, nagka-aberya tayo ng konti sa may Santolan. Awa ng Diyos, naayos naman agad. No? Pero maintenance is really the concern dun sa operating hours. No? Pero I challenge them na kahit ba isang oras, 2 oras man lang ng dagdag na operasyon, malaking bagay po yun para sa mga kababayan natin. That's true, that's true. Pero, sir, meron po kayong nabanggit na yung kontrata pala, nung contractor na supposedly yan nakatutok Yung doon sa common station po, no? Yes, ng common station. So ito ay pinag-aaralan na ikansela? Bakit po? Ano po ang nangyari dito? Unang-una po, nabalikan po natin. No? Ang sinabi ng ating mahal na Pangulo, kailangan ibsan natin ang hirap na dinaranas ng ating mga commuter no, pang-araw-araw. No? Kasi nakikita niya na yun nga, dahil nga sa maraming mga problema sa public transport, talagang hirap na hirap po ang mga kababayan natin. There's no sugarcoating that. No? Talagang totoo yan. No? Isa po sa mga matagal ng proyekto, no, na I think may 10 taon na to. Yung pong konsepto ng common station. Ang common station po kasi, yan po, tinawag yung common station kasi tatlo pong linya ng light rail at ng ating metro rail ang dadaan dyan. MRT3, yung sa EDSA. LRT1, yung nanggagaling po ng Taft. Papasok po ng Roosevelt. At dire-diretso po hanggang ngayon, hanggang aabot na po yan hanggang Cavite, no? Hanggang Bacoor, no? Pag natapos po yung mga stasyon na yon, no? At yung MRT7 na ginagawa po ng private partner natin ng San Miguel Corporation. No? Yes. Yan po naman North Avenue hanggang Commonwealth all the way to Novaliches po yan. No? Tuloy-tuloy po yan. No? So, yung common station po, lahat po yung tatlong yan, papasok doon. So, kung ikaw po ay isang biyahero galing Fairview, halimbawa, sasakay ka ng MRT7, pero ang trabaho mo Makati. Bababa ka ng common station at seamless po, kagaya nung nakikita natin sa ibang mga bansa. No? Bababa lang siya, lilipat siya ng Riles, in the same station, protektado siya, may mga parts pa dyan, lalo na yung mga ginawa ng ating mga private partners tulad ng Ayala at SM, air condition pa yung mga dadaanan nila, at makakasakay na siya ng MRT3 at bababa na siya ng Buendia o Ayala para pumasok. Yes. No? So, importante po ang ating common station. Ang masakit dyan, inaward po ang kontrata sa current contractor noong 2019. Dapat po natapos na siya noong 2021 as per contract. 2025 na po. Nakita Hindi naman pa po rin. natin, hindi pa rin tapos. At natenga na ng halos simula last year, no, middle of last year. So ano po So, yung we have to already begin the process of terminating that contract kasi Hindi naka-deliver. Well, hindi yeah. pa natapos Yeah. No, at meron naman tayong proseso dyan. Hindi naman yan basta-basta. Meron po tayong proseso under our regulations sa public procurement na terminate po natin. No? And meron I think po bang binigay na explanation yung contractor bakit ganun hindi ko pa po tagal? naririnig yung explanation. No? Oo. Ang nangyari lang, I think may mga naging problema po ata sa it was a design and build contract po kasi. No? Ibig sabihin, siya ang gagawa ng disenyo, ng plano, at siya din ang magtatayo nung stasyon. No? Problema, meron atang naging mga problema, no? Technical problems. At dahil doon, hindi na po natuloy. At nakatenga na po. At nakita nyo naman po, no, nung binisita ko po ito nung kahapon. We have to make the hard decisions. Kung papalitan po ngayon yung contractor, so kailan na po yung nakikita natin na possible completion ng common? Depende po kung gaano katagal tayong makahanap ng panibagong contractor. No? Kasi obviously may proseso po yan. No? Pero it will hindi po yan uusad kung hindi tayo mag-terminate. Yes. No? So kailangan yun ang first step. Kailangan tayo mag-terminate. Syempre may
meron niyang mga liquidated damages, may mga penalties, etc., etc. That will have to be addressed in the process of termination. Pero, kailangan muna natin gawin to. And then, maghanap tayo ng pinaka mabilis na paraan para makakuha ng contractor na kayang tapusin ito ng mabilis. Kasi it's taken too long. Ano na ata to, more than mag-ano na ata to, baka mag 15 years na itong Yes. project Yeah. from concept to to where we are today. Yung traffic po sa toll gates, ano po ang plano po natin doon? Kasi 'di ba ayaw nyo ng cashless kasi anti-poor nga. Well, anti-poor, and also nakita naman natin yung nangyari nung sinubukan natin to nung I think 2020 ba ito, no? Nung sinubukan to at nagkaroon ng Carmageddon sa NLEX tsaka sa SLEX, no? Dahil hindi alam ng mga tao saan sila pupunta, and NLEX and SLEX ended up just opening the barriers. And in fact, ang ating DSW Secretary ngayon, na dating mayor ng Valenzuela, si Secretary Rex Gatchalian, kung maaalala ninyo, galit na galit po siya nung panahon na yon. At hanggang ngayon, ang mga exit sa Valenzuela ay nakataas ang barrier. Hindi pa niya pinapababa dahil nga hindi siya naging masaya sa nangyari nung panahon na yon. So paano po in traffic doon? Well, ako po, dumadaan ako dyan araw-araw. No? Kasi ako po umuwi sa Pampanga, no? Every day. Every day? So, ano po, umaga, gabi, dinadaanan ko po yan. At in fairness naman po, no, meron namang improvement. Pero ang problema nga talaga, kapag nag-cashless kasi, at this point, na hindi pa talaga natin na talagang na sisigurado na seamless at maayos yung sistema, baka po maulit yung mga nangyari nung nakaraan. So, Sir, pahabol lang na tanong mula sa transportation reporter natin, si Opo. Gerard. Baka pagalitan ako Wala pong Kasi problema. yung mga persons with disabilities daw po natin, meron pa rin silang concern kasi up until now, marami pa rin yung mga hindi friendly, like yung mga matatarik daw na ramps, especially sa mga busway stations. Ano po yung plano natin dito? Nung una ko pong inikot yung busway from Ortigas to Monumento nung last Monday, no, nung first day po natin, in-inspect ko po yung PhilAm station na may rampang nung unang napaka Tarik. Oo. In fairness po, naayos na po yun ng MMDA ngayon. Good. No? Hindi na siya ganun katarek. Kaya nga po, pinapamadali ko po at ngayon po, inaayos nila. Dahil po doon, magagamit na po yung PWD elevators na nandun sa PhilAm station. Ngayon po kasi hindi sila gumagana dahil nga kahit na gumagana yung elevator, hindi ka din makakaakyat nun kasi nga napakatarik nung rampa. No? Pero ngayon po, okay na siya. No, dinaanan ko mismo yung rampa na ayos na correct na siya. So hopefully po mapagana na natin yung elevator na yun. At lahat po nga ng elevators at mga escalator, kailangan po talaga mapagana.